Ang tindi po na nangyayari kahapon sa Senado. Biruin mo, ngayon lang po tayo nakakakita na yung 12 pala ngayon ay majority na sa 12. Kaya diniklara nila kahapon yung grupo nila, yung minority, na sila na daw ang majority dahil nadagdagan sila ng isa, 12 na sila. Paano po nangyayari na naging majority ang 12 sa 12? Kahapon lang tayo makakakita ng ganun. Na ang 12 pala mas marami na sa 12 o mas mataas na sa 12. Kaya diniklara nila kaagad yung grupo nila na sila na raw ang majority. O di ba? Pinalitan agad yung Blue Ribbon Committee. Si Erwin Tulfo ang hahawak, di ba? Bakit kaya? Bakit kaya ayaw nilang dadalo yung X-18 Marines? Bakit talaga pinipigilan nila na makakadalo yung X-18 Marines na magsasiwalat sana ng katotohanan kung sino-sinong mga tao ang dinadalhan nila ng mali-malitang pera para mabunyag na po sa sambayan ng Pilipino ang katotohanan kung sino yung mga kurap talaga sa bansa natin. Bakit pinipigilan nila? Ano po ang dahilan nila? Bakit takot na takot sila na humarap yung X-18 Marines? Kaya kahapon, kahit 12 lang, diniklara nila na sila ang majority para mapigilan nila yung pagpatawag ng X-18 Marines. Tapos inilipat ni Erwin Tulfo sa Lunes, sa June 8. Di ba? Anong kinakatakutan nila? Kung talagang para sa bayan ng mga ginagawa nila, suportahan nila kung may mga witnesses na gustong magsalita. Kaya nga mo pinapatawag para malaman mo kung may katotohanan o hindi yung mga sinasabi nila. Kaya nga imbestigahan ninyo kung totoo yung mga sinasabi o hindi. Hindi naman sinasabi na porkit nagsalita sila ay totoo na lahat. Kaya nga imbestigahan, imbitahan. Pero bakit ayaw nila? Bakit ayaw nila at pilit nilang inaagaw yung majority? Kahit 12 lang sila, idiniklaran nila yung mga sarili nila na sila ang majority. Di ba? Pero alam na alam nila na mali yung ginagawa nila. Alam nyo kung bakit? Dahil si Senate President Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. Kaya nga temporary lang si Sherwin Casilan. Hindi talaga siya sabaga acting Senate President lang siya. Dahil alam nila nakulang sila 12 lang sila, hindi sila pwede maging majority sa 12 dahil 12 lang sila. Ang masaklap lang kahapon dahil ito si Senador Chis Escudero ay biglang lumutang at sumanib sa kanila. Kaya maraming galit na galit kay Senador Chis Escudero na siya daw ay talagang naguhuda sa kanilang grupo. Di ba? Maraming nagagalit. Biruin mo, si Senador Jinggoy nagpakulong na dahil naninindigan. Si Senador Bato pumunta lang dyan sa Senado para makaboto, para makuha nila yung majority, tilaya ang sarili sa panganib, pero ginawa lang isa ngayon, bumaliktad si Escudero. Hindi pa niya naisip yung gano'n, no? Na tinaya ng mga kasamahan niya sa majority yung mga sarili para lang mabuo sila at magiging sulit sila, pero yung isa bumigay. Bumigay yung isa, si Escudero. Ganun po, natakot yata. Diyan natin makikita o makikita natin dito ngayon kung itutuloy yung mga investigasyon sa Comelec na lumipat na siya sa majority. Kapag hindi itutuloy yan, alam na po natin kung bakit. Di ba? Dahil sinasabi na nga Senador Amy Marcos na tinatakot nga ang mga yan at ni Senador Alan Peter Cayetano na ang kapalit, sumanib kayo sa minority, iwanan yung majority, walang kaso. Kaya malalaman natin yan kapag walang magiging kaso si Chis Escudero at mawala yung mga investigasyon sa kanya. So, yun na yun. Diba? Kaya napakaraming galit na tao kahapon. Tingnan nyo yung account mismo ni Senador Chis Escudero sa Facebook. Ang dami pong galit doon, ang dami pong pinagtawanan siya. Dami pong nadidismaya sa ginagawa niya. Biruin mo si Senador Jinggoy Estrada nagpakulong talaga. Si Senador Bato, matindi nangyayari nung pumunta siya para lang makuha nilang 13, tapos ngayon bibigay ka lang pala. 'Di ba? Di sana noon pa lang, nung una pa lang hindi na siya sumama sa majority. Wala sanang gulo sa Senado. Dahil hindi naman pupunta si Senador Bato noon kung walang hindi sila nagkaroon ng eleksyon, 'di ba? Wala sanang gulo. Ba't ngayon pa siya bumaliktad kahapon pa? O di
dumaan na yung mga kaguluhan. Wala sanang gulo nun. Kung sila majority, sila majority. Hindi naman gagawa ng paraan yung minority na sila ni Senador Alan Peter Cayetano dahil hindi naman mga gahaman ng mga yan. At wala namang pagtatakpan ng mga yan. Ito, ayaw talaga nilang makaharap yung exitin Marines. Tingnan natin ngayong araw na to, alas 8 pa lang. Mamaya alas 10 dapat mag-umpisa ang Blue Ribbon Committee na pamumunuan ni Senador Pia Cayetano at ni Senador Rodante Marcolita, at makaharap na yung exitin Marine at maibubunyag na yan lahat yung mga nalalaman nila kung sino-sino yung mga taong dinideliveran nilang mali-malitang pera at yung expandable bag na puno ng pera. Yan po talaga ang pinipigilan nila, kaya gusto talaga nila hindi maimbitahan yung exitin Marines. Ano po talaga ang kinakatakutan nila? Kung takot na takot sila, ibig sabihin may tinatago sila. May tinatago sila at may gusto silang pagtakpan. Dahil kung wala, hayaan nila, di ba? At susuportahan pa nga nila dapat yan. Susuportahan nila dahil para sa taong bayan. Dahil gusto ng taong bayan malaman talaga kung sino-sino yung nambulsa ng pera ng bayan. Yan po talaga ang gusto ng taong bayan, na malaman kung sino-sinong mga tao na yan. Pero kung gusto nilang pigilan, wala. Dismaya ang taong bayan. Dahil alam po natin sa mga balibalita, di ba? Mayroon dyan nadilibiran talaga ng malita. Mayroon dyan sa minority. Sinabi na yan ng mga exitin Marines na mayroon dyan sa grupo nila ang nadalhan nila ng malita. Kaya yan siguro ang gustong iwasan. Pero ang sabi ni Senador Amy Marcos, kahit hindi yan matuloy ang Blue Ribbon ngayon, magpa-press-con sila kasama yung mga witnesses na yan. Di para na ring nagkaroon sila ng investigasyon dahil live yan. Maraming mga reporter, di ba? Ma-live yan lahat. O di malalaman pa rin ng taong bayan. Wala pa ring lusot. Mabubunyag pa rin ang lahat kung sino-sino yung mga taong dinadalhan ng mali-malitang pera ng mga delivery boy ni Saldico na mga ex-18 Marines at yung dalawang badi-badi pa niya, di ba? Ngayong araw magkaalaman, sigurado ang gulo-gulo naman ang labas sa Senado ngayon dahil napakaraming pulis na po ngayon sa labas ng Senado. Magbabantay na po yan sila. Magbabantay na. Kaya tingnan po natin kung papasukin sila ni Senador Cayetano sa loob at yung mga witnesses. Dahil sinabi na niya, naglabas siya ng memo kahapon na tuloy po ang flood control investigation sa Blue Ribbon Committee ngayong Zone 4. Huwebes, tuloy po. May memo na po siyang binaba kagabi. Pero ang sabi ni Erwin Tulfo, huwag daw papasukin ang mga witnesses dyan sa Senado ngayong araw. Sinabi niya kahapon dahil nilipat na raw niya sa Lunes yung Blue Ribbon na investigation sa flood control. Ang problema, hindi papayag ang majority dahil si Senador Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President at dapat sila ang masusunod, di ba? Ang mga abogado ang mga yan, kaya alam na alam nila ang kanilang mga ginagawa. Si Senador Erwin Tulfo, di ba? Kaya nga binansagan siyang bindalo Binansagan siyang bindalo ng mga tao. Mga kumiton, ganun bindalo. Grabe po. Kaya abangan po natin mga kababayan yung ano po ang mangyayari ngayon sa Senado ngayong araw na to, kung matutuloy ba ang Blue Ribbon Committee o hindi. O anong mangyayari talaga ngayon. Abangan natin, kaya napaka-exciting po ito ngayon. Kung matuloy, napakaganda. Pero tingin ko, ipilit po talaga ni Senador Alan Peter Cayetano yan na matutuloy. Dahil may binaba na siyang memo at sila pa rin ang majority dahil 12 lang po kahapon ang minority. Hindi po talaga pwedeng mangyari na maging majority ang 12 sa 12. Wala nang kahiyan yan pag pinipilit talaga nila. Hindi na nahiya sa taong bayan. So baga pakapalan na talaga.